lingapin kaming tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng Anak ng Tao ay matutulad sa pagdating na baha noong panahon ni Noe. Noong ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang bahanang dinila, namalayan at tinangay sila lahat. Ganyan na mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa panahon yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkakasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung ano araw paririto ang iyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya papabayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras di na ninyo inaasahan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal ko kapatid kay Kristo, maligayang unang linggo ng Adbyento sa iyong lahat. Ito yung puno ng mga tao. Ito yung first time natin talaga. Ganitong madami. Ito yung talagang biyaya. Salamat sa inyong lahat para sa presensya nyo nandito sa ating komunidad. Napagkabiyaya na araw na ito talaga. Hindi lamang sa mga number ng tao. Hindi naman tayo mapasok sa bagong taon na simbahan, panahon ng pag-asa at pahihintay, kundi ipinagdiriwang din natin ang isang makasasayang sandali. Ang unang anibersaryo ng San Lorenzo Luis Community dito sa Changwon, ang komunidad na ito. Bagamat opisyal na naitatak noong nakaraang taon ay may malalim na ugat at nagsimula pang noong year 1998. Noong unang
Simulan ng diocesomasan ang mas organisadong pangangalaga sa mga migrante. 27 taon na ang nakalipas mula ng unang buksan ng ating diocese ang kanyang puso para sa mga tayuhang manggagawa mula sa Pilipinas, Vietnam, Timor-Leste at iba-ibang bayan. At ngayon, narito tayo, lumalako, nakakaisa, at tumatayo bilang isang tunay ng komunidad ng pananampalataya. At higit pang nagiging maligaya ang ating pagtiriwang ngayon dahil kasama natin ang ating minamahal na kapatid mula sa Vietnamese at Timores communities. Sa ating mga kapatid na Vietnamese. Vietnam, 손들어. Okay. Anh chị cảm ơn anh chị đã đến thăm đưa tang lễ hôm nay. 우리 이스티모르, 동티모르 아직 안 왔죠? 이스티모르 wala? Okay. Siguro, titingin na sila yung aming video sa ating pamilyang Timores. Mount Alinsira ni Ebe Prezado, obrigado Barak, pag-imi niya presensa, iya mesa ohin. Kayo pong ay tunay ng pagpapala sa amin. Sa araw na ito, inilululok natin ni San Lorenzo Luis bilang ating Patron Santo, hindi lamang bilang pang-alan ng isang lugar, kundi bilang ikaluluwal ng ating espiritualidad. Hindi lamang tayo komunidad na natipon dahil sa geografiya. Tayo ay komunidad na pinag-iisa ng pananampalatayang isinabuhay ng isang migranteng santo. Si San Lorenzo Luis ay isang Pilipinong migrante. Naranasan niya ang pangulila, hirap, takot, at paglalakbay sa ibang lupain sa Hapon. Ngunit naranasan niya din ang pinakabanal. Nagkahisan siya dalhin kasama niya ang Diyos. Ito ang mensaheng nararapat namin ng bawat migrante. Ngayon, habang ang kanyang estatawa ay naglalakay dito sa tabi ng altar, ipinapaalala nito sa ating ang isang napakahalagang katotohanan. Ang kabalalan ay posible. Dito mismo sa Korea, sa trabaho ninyo, sa pamilya ninyo, sa mga pagsubok ninyo. Ngayong linggo ng Advento, sinasabi sa atin ni Jesus, maging gising, maging handa. Maging handa sa pagdating ng pag-asa, pagpapatawat, panibagong lakas ng loob, ang mas malalim na buhay espiritual. Mga kapatid, mula 1998 hanggang ngayon, mula sa maliit na grupo hanggang sa pagkakaroon ng sarili ninyong Patron Santo sa parokya na Antas, malinaw ang isang bagay. Ang Diyos ay tapat. At ang Diyos ay kasama ng mga migrante. San Lorenzo Luis, ating patron, iparalangin mo kami. Amen.